Mayor Vico nagsalita na nga po tungkol nga po sa pag-iimbak ng gobyerno ng pera. At dito ipapaliwanag din po natin kung paano po natin malalabanan ng matinding korupsyon sa mga flood control project nga po at sa iba pang mga proyekto ng gobyerno. Tara, pag-usapan natin. Yo, what's up sa inyong lahat mga kaparing? Ako nga po pala si Mr. Realitex. Bago po tayo magpatuloy, wag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Road to 20,000 subscriber na po tayo. So, eto nga po mga kaparing. Mayor Vico ay nagsalita na nga po. So, ito, panoorin po muna natin bago po tayo magkomento. Makalat na post tungkol sa 3 billion pesos daw na savings ng Pasig City pero hindi ito accurate. Maganda na rin siguro na pag-usapan natin ang topic na ito. Government surplus or savings is not an accomplishment. Hindi dapat nag-iimbak ng pera ang gobyerno. Dapat nilalabas ito para tulungan ng mamamayan at para na ring palaguin ang ekonomiya. It's true that Pasig has had relatively big savings in the last years, but it's more important to understand why. There are two major reasons. Una, malaki ang natitipid natin. Wala nang kickback, wala nang SOP, tunay na open bidding. Pangalawang dahilan, hindi pa nakakasabay ang absorptive capacity ng lokal na pamahalaan sa biglang pagtaas ng annual budget natin. Sa loob ng 5 taon, dumoble ang budget natin mula 10 bilyon hanggang 20 bilyon. Rough estimates lang po ito Samantalang yung paggastos natin mula 9 billion nasa mga 16 billion pa lang. Magandang problema naman ito. It's a good problem to have. Factor din dito yung madugong mga reforma mula planning hanggang procurement hanggang implementasyon. Madugo man ang pinakikilala nating pagbabago. Ang resulta nito ay mas nakakasiguro tayo na magagamit ng tama at maayos ang ating pondo sa hinaharap. Nagtatanim tayo ng maayos ngayon para mas gumanda pa ang aanihin natin bukas. Pwede ba pakitanong kung sinong editor ni Mayor Vico at anong cellphone kaya gamit ni Mayor Vico pat na parang napakalabo yata? Ay, dito mo talaga malalaman, no? Grabe. Okay, so ito nga po mga kaparin, de joke lang. So, yun nga po, binanggit ni Mayor Vico. Meron po kasi nag-post online kung saan ay umaabot na nga daw po sa mahigit 20 billion no ang naiipon po ng Pasig. So, hindi na po nakakapagtaka kasi nga po 1 billion nga po taon-taon ang natitipid ng Pasig government po ng aming lungsod, no? Kasi nga po wala na nga pong kickback system. Wala na pong SOP kasi nga po 'di ba, imagine po natin kung magpapatuloy po ang sistema ng kickback. 1 billion, may porsyento, may makukuha ang kickback. Magkano yun? 5 to 10%. Minsan tumataas pa ng 20%. Kaya naman, yung mga materyales po na ginagamit ay makaluma, hindi maayos, hindi matibay, 'di ba? Doon po nagkakaroon ng matinding korupsyon. Dahil nga po sa patuloy na pinapalaganap ng mga politiko sa atin na kickback system o SOP. Alam mo, dapat po talaga yan po ang mawala no sa ating sistema, yang ganyan. Pero paano po yan maiiwasan? Simple lang po, transparency, transparent bidding po ang kinakailangan natin. 'Di ba? Kailangan pinapaalam natin sa publiko. Kailangan nakikita po ng publiko yung ginagawa po nating bidding. Para dito po malaman po mismo on live, 'di ba? On live po malalaman po mismo ng mga tao kung sino yung nanalo, kung paano ginagawa yung bidding at kung sinong kontraktor po ang hawak ng proyekto. Para dito sa pamamagitan nga po nito ay mababantayan po ng mga tao, 'di ba? Yung mga kontraktor na ito. Malalaman po natin, itong kontraktor na ito yung gagawa ng flood control sa atin, 'di ba? Mas maganda po kasi 'yun. Effective po, mas productive po ang transparency bidding, 'di ba? Ginagawa po 'yan ng mga bansa gaya ng South Korea at Chile. Kaya hindi nga po nakakapagtaka, 'di ba, ang South Korea. Napakatibay po ng mga proyekto sa kanila. Kasi nga po, transparency nga po yung bidding nila. 'Di ba? Hindi kayang makalusot ng mga kontraktor, ng mga mambabatas po na kumikickback sa mga proyekto ng gobyerno sa kanilang mga distrito. Kasi nga po, transparency po. At dapat naman po talaga tugmayan sa panahon natin ngayon kasi nga po, moderno ng panahon ngayon. Meron na pong internet, kayang-kaya na pong gawin ang transparency bidding sa pamamagitan nga po ng social media. Bakit? Bakit hindi pa rin ginagawa ng gobyerno ito? Yun nga po ang nakakapagtaka. Bakit hindi pa rin ginagawa sa buong bansa ang transparency bidding? Kung nagagawa po ng aming lungsod, bakit hindi po natin kayang gawin
sa buong bansa, 'di ba? So pangalawa po mga kaparing para maiwasan. Kasi minsan po kasi after po kumikbak ng mga mambabatas, for example nga po natin yung mga congress, yung mga congressman na kumikickback po sa mga proyekto ng gobyerno sa mga flood control project po sa kani-kanilang mga distrito. Eh syempre kapag once na kumikbak ka sa proyektong 'yan, 'di ba? Hindi naman papayag yung mga kontraktor na hindi nila mababawi, 'di ba, yung kinikbak mo. Kaya ibabalik nila 'yan, babawiin nila 'yan sa mga proyekto sa pamamagitan nga po ng pagtitipid ng mga materyales. Kaya nga po meron po tayong tinatawag na mga ghost project, 'di ba? Minsan hindi na tinatapos. So, dito nga po napakahalaga ang pagkakaroon po ng independent audit and monitoring. Bakit kamo? Kasi pag nagkaroon po tayo ng kailangan po ang gumagawa po nito, 'di ba? Hindi po LGU, hindi po DPWH, kundi o sabihin po natin, pwede po ang COA at mga civil society, 'di ba? Ngayon, ang gagawin nila, pupunta po sila sa sites ng proyekto, 'di ba? Tapos doon po sila magsasagawa ng inspection kung ipinapatupad ba yung tama, 'di ba? Kung ito ba ay naaayon sa plano, kung yung plano ba ay napapatupad ng maayos, kung yung mga materyales ba ay ginagamit ng maayos. After nga po nila i-monitor, ngayon magre-report po sila publicly. 'Di ba? Pwede po sa mga barangay, sa mga komunidad kung saan po sakop yung proyektong 'yon through online, 'di ba? So doon po nagkakaroon ng balanse kasi hindi po magagawa ng mga kontraktor na ito na dayain yung proyekto dahil meron po tayong mga independent audit na nagmo-monitor po doon sa area po na yon kung yung proyekto po ba ay naipapatupad po ng maayos. Anong mga bansa po ang gumagawa nito? Well, andyan po ang Germany. Dahil nga po nahihirapan siguro na mangurakot yung mga nasa posisyon doon. Kasi nga po nagkakaroon po ng independent audit, 'di ba? Binabantayan po sila. Binabantayan yung proyekto kung naipapatupad ng maayos, kung sinusunod ba yung plano. So napakahalaga po talaga niyan mga kaparing. Kaya nga hindi ko nga po maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin po ito naipapatupad. Well, marami pa pong paraan, no? Para masigurado na wala pong korupsyon na magaganap sa flood control project po ng gobyerno. At yung dalawa po na binanggit ko ay dalawa lamang po yan sa marami pa pong paraan na pwedeng gawin po ng gobyerno para labanan yung korupsyon. 'Di ba, yung kickback system, yung SOP sa mga proyekto ng gobyerno. At diyan ka nga po magtataka kung bakit hindi pa po kayang gawin ng Pilipinas 'yan, 'di ba? Kung nagawa po ng ibang mga mayayamang bansa, kayang-kaya po natin. Kapakanan po ng mga mamamayan ang nakasalalay diyan. Mahalaga po na binabantayan po natin yung proyekto na ginagawa natin para masigurado na walang korupsyon na magaganap. Kasi hindi natin alam na pati mga kontraktor, mga congressman ay sabuatan po talaga para lamang, alam nyo na, nakawan tayo. So ito mga kapare, idagdag ko lamang din po ito. Itong idea po na ito na ginagawa na rin po ng ibang mga bansa. Ito nga po yung partisipasyon po ng mga mamamayan ng komunidad. Bakit kamo? Pamamagitan po natin mga residente at ng NGOs, media, mababantayan po natin yung mga proyekto. Pero kinakailangan po, meron po tayong access. Tayong mga ordinaryong tao po sa mga dokumento nga po ng proyektong ito para alam po natin kung anong gagawin, kung paano siya, at kung ano yung mga kinakailangan doon. 'Di ba? Ngayon, kapag meron mga anomalya tayong napansin, tayong mga simpleng mamamayan, meron po tayong online portal kung saan pwede po nating i-report no, yung mga anomaly na napansin po natin sa proyekto, 'di ba? So napakahalaga din po ang ginagampanan ng mga Pilipino, ng mga NGOs at ng media. Mababantayan po nito yung mga proyekto. Pero sadly, wala pong ganun. Ewan ko, di ko nga po maintindihan, 'di ba? Ewan ko kung bakit walang ganun. Dapat sana ipatupad din po ng ating gobyerno na magkaroon po ng partisipasyon ng mga Pilipino, ang mga normal na Pilipino para mabantayan ang proyekto. Kasi minsan po kasi, marami po mga proyekto ang hindi na po tinatapos. Hinahayaan na lamang po nilang nakatiwangwang, 'di ba? Kaya hindi mo talaga maintindihan kung bakit ganun. Iniiwan nila nakatiwangwang yung proyekto porket walang nagbabantay sa kanila, walang nagmo-monitor sa kanila, 'di ba? Hinahayaan na lamang po nila. Kaya nga po mga kaparing, sa totoo lang po, para matiyak po natin, para maabot po natin yung inaasam po nating tagumpay, kaunlaran, kaayusan, dapat po magsimula po yan sa ating gobyerno, sa ating mamamayan.
'di ba? Kung hindi po papayagan ng gobyerno na bantayan ng mga Pilipino, ng mga normal na Pilipino ang bawat proyekto na para matiyak na walang nakawan na mangyayari, wala pong kaunlaran na magaganap. Kung ang gobyerno po mismo natin ay hindi po kaya magpatupad ng mga ganitong klaseng sistema, nasisira po sa lumang kalakaran ng ating bansa na walang nagbabantay, nang walang nagmo-monitor, 'di ba, walang mahigpit na sistema para matiyak na walang korupsyon. Eto nga po, nararanasan na po natin. Ang korupsyon po sa flood control project po ng gobyerno ay ilan lamang sa maraming proyekto ng gobyerno na may issue po, may nagaganap pong korupsyon at nakawan. At sinong kawawa? Tayo pong mga Pilipino. Pera po natin. Hindi ko maintindihan, pera po natin yung ginagamit sa mga proyektong yan sa pagpondo ng mga proyekto. Pero wala tayong karapatan na bantayan ito. Wala tayong karapatan na alamin kung ano nang lagay ng proyekto, kung ito ba ay nasusunod, kung ang pera ba talaga namin ay nagamit ng tama. Wala po tayong karapatan, 'di ba? Hinahayaan lamang po ng gobyerno na once na naibigay na po. Kaya nga po nagkakaroon ng matinding korupsyon dahil nga po sa hindi po sobrang higpit ng sistema po ng gobyerno. Dahil kung tutuusin, yung tatlo po na binanggit ko na ilan lamang po sa maraming paraan, kayang-kaya pong ipatupad yun ng gobyerno kung gugustuhin talaga. Kung gusto po talaga na maiwasan ang korupsyon, kayang-kaya po. At marami pa pong paraan. Kung ginagawa nga po ito ng ibang mga bansa, bakit hindi po natin kayang gawin, di ba? So yun lamang po mga kaparing, bago po tayo magtapos, huwag po kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. Bye!